Hello guys, happy Sunday. Dito kami natulog sa pamangkin ko kay VJ, no? Pasensya na, bagong gising pa ako. Babasa lang ako ng mga posts and comments. Gusto kong mag-topic about yung detox. Nag-topic na ako dati, no? Nag-topic na ako dati. Madaling manghula na, uy, eto, makakagaling yan, makakatulong yan, and so forth. And ano pa yung na-observe ko, ayan, yung may namatay na naman na doktor na healthy living, pero pitong tusok ang ginawa niya sa sarili niya, no? Coincidence ba? Karma? I don't know, hindi natin alam. Pero kung i-apply mo kasi yung experience and science na kung ikaw may sakit na, what's the point na na kakain ka ng gulay, magba-vitamins ka, matutulog ka ng maaga, sa tingin nyo gagaling ka? Well, depende sa sakit. Tama yan. Kung siya kunyari, ka lang, may lagnat ka lang, may mga simpleng sakit. Pero yung talagang may sakit ka na hindi natin may mention kung ano yung sakit mo, no? Dapat ang gamot diyan is yung i-address yung sakit. Yung naka specific sa sakit mo. Yun ang gusto kong i-point out. Dapat specific dun sa sakit. Okay, hindi pwede yung kakain kang gulay. Minsan kasi sabi ko yung iba kung kailan nagkasakit, saka mag-healthy lifestyle, healthy living. Minsan parang para saan pa? May sakit ka na. May mga sakit kasi na irreversible . Ano yun? Yung hindi na mababalik sa dati. Ano yung example? Kung sira na yung kidney mo, tas ngayon mag-healthy na ako. Hindi, it doesn't work that way. Bakit? Example kasi, yung pag sira na yung kidneys natin made of neurons. Yung mga hindi neurons, sorry. Neurons is sa brain, no? Yung kidney cells natin, hindi siya regenerate. Kidney cells na yung aso ng pamangkin ko, German Shepherd, nilalakad ko lang, kawawa so yung kidney cells natin hindi nagre-regenerate, and also yung neurons sa brain, yan yung cells sa brain, hindi rin nagre-regenerate. Ano ibig sabihin? Nagkaroon ka ng brain damage. Pag nagkaroon ka ng brain damage, hindi na babalik sa dati yan. Makakaano ka. Parang yung hipag ng asawa ko, no? Nagkaroon na stroke. Tapos ngayon hindi na siya kumakain ng hindi siya kumakain ng taba, hindi kumakain para saan pa. I'm not advocating na lalo kang kumain, pero yung thinking na sa tingin mo gagaling ka pa, babalik sa dati, hindi nga nagre-regenerate ang neurons nephrons naman sa kidneys siya. Alala, hila kasi ng hila to hindi ko to aso. Yung mga aso ko trained, hindi ako inihila, no pull pagka nilalakad ko. Ito aso ng pamangkin ko to anyway, yon neurons, nephrons, hindi yan nagre-regenerate. Ano ibig sabihin? Pag na-damage yan, damage na yan. So minsan, what's the point? Dati meron akong dialysis patient, malaking lalaki, itim, ang laki, siguro more than 300 pounds. Tinatanong ko siya nagtataka kasi ako sabi ko, bakit gano'n? May sakit na kayo, inom pa rin kayo ng inom ng mga soda, ng mga ganyan. Tapos kinausap niya ako ng maayos, hindi siya kinausap niya ako maayos, kasi sabi niya, alam mo, Jason, English siya, American puti. Jason, yan. Alam na nila yung kapalaran nila, no? Accepted na nila.
no? Accepted na nila, and tawag dito, kaysa ma-depress daw sila, they're trying to live their life na gusto nila, yung normal sila, parang ganon. It hit me, nabitiwan ko. Oo nga naman, di ba? What's the point? Alam nila sira na yung kidneys nila eh. What's the point? Di ba? Well, syempre, yun pa rin ang ipapayo ng mga doktor, healthy. Sit down. Alert. Syempre, yun pa rin ang ipapalo ng mga doktor nila. Okay, hey, stop. No barking. So, ito pa, meron pa akong point. Sabi ko, sige, ilalabas ko na bago ko makalimutan. Na siguro yung tatanungin nyo, anong suggestion mo? Anong pande-detox namin dito? Nabigyan kami ng bakulam, ng tox. Anong suggestion mo? Ako, I'm doing my best to research din, kasi syempre may mga mahal din tayo sa buhay na may mga tuklaw, di ba? I'm doing my best. So sabi ko nga sa inyo, initially akala ko pwede ang aspirin, high doses of aspirin para matunaw yung clot. Pero nung napanood ko sa Rumble yung died suddenly na yan, yung documentary ng mga embalsamador, sabi po siya, hindi kaya ng hindi kaya ng aspirin, kasi yung clot is rubbery, siya parang goma, tas sobrang haba, hindi kaya ng aspirin. So I don't know, siguro iba makaka-invento in the future, pero para sa akin, eto na lang, ganito, since share ko sa inyo yung personal experience ko from a person na namatay na dati and nabuhay, no? Nung 2018 nga, no, yung hindi nyo ako kilala, na heart attack na ako, and nag-stop na yung heartbeat ko. Parang 3 times nila ako shinak. And after that, nag-iba na yung outlook ko sa buhay. Nabawasan yung desire ko sa mga material things. No, this doesn't have a signal. It's for just video. Yeah, manghiram daw ng video ng camera. Ay, manghiram daw siya ng phone. Sabi ko, this is my vlogging phone. Okay, so yun nga, no, na-experience ko yun. After that, nag-iba na yung outlook ko, kaya hindi na ako bumalik sa trabaho, and hindi na ako nagde-desire ng mga magandang sasakyan, mga gandang gamit, hindi na. And then akala ko something's wrong with me, and then napanood ko yung documentary sa Netflix, no? Ang tawag pala sa nangyari sa akin is NDE, near death experience. Yung mga taong katulad ko na naka-experience ng NDE or near death experience, nag-iiba nga yung outlook sa buhay, no? Iba na yung perception namin ng happiness. Hindi na yung mga material na bagay na kailangan mo ng iPad, iPhone, kotse, hindi na. Ganun. So, ito na lang yung mapapayo ko, no? Kung ikaw nagkaroon ka ng tuklaw, either pinilit ka, naloko ka, di ba? Yung mga panahon na yon, may control ka nun eh. You could have just said no. Kahit na ano pa yung kapalit, kahit trabaho or pangungutya ang kapalit, meron kang option, okay? So given na naloko ka or na-coerce ka, napilit ka, so nasa katawan mo na. So ito yung bagay na wala ka ng control, kasi nasa loob na ng katawan mo eh. Palagi ko kasi sabi sa mga nakakausap ko, sabi ko, anong gusto mong gawin dyan? Ipahigop mo. Hindi mo pwede ipahigop eh, kasi nakadikit na sa DNA mo eh, diba? So wala ka ng control. So minsan kasi ina-assume natin na lahat kaya natin, no? Lahat nasa sa atin, lahat kaya natin, lahat may control tayo. Hindi, may mga bagay na wala kang control. Anong gagawin mo? You have to make peace with your God. Yun ang una mong gagawin.
You have to make plans, no, for just in case the worst happens. Yun, may control ka. Makagawa ka na ng plano, gumawa ka na ng kabutihan, iayos mo na yung mga may iwan mo. Hindi kasi ano, merong ano sa culture natin sa Pilipinas na tinakot tayo ng religion natin about death. Ayaw pag-usapan ng death, morbid ka, ganyan. Pero everybody dies. Sinabi ko nga yan sa nakadebate ko, no? Everybody dies. Minsan nakala mo dahil kakain ka ng healthy, magji-gym ka everyday, kala mo hahaba buhay mo. Ha? Doon ako hindi naniwala kasi ano, dati nga, no, 2018, before my cardiac arrest noong 2018, tagal na yun, wala pang bakulam noon. Akala ko healthy ako eh. Twice a week ako nagba-basketball, ganyan. Anyway, so yun na lang ang suggestion ko, no? Gawin mo yung mga bagay na meron kang control. Meaning, you have to make peace with your God. Maging ready ka, i-ready mo yung mga tao sa paligid mo, i-ready mo yung mga maiiwan mo. And don't be afraid. Don't be afraid na mawala dito sa mundo. I'm not saying na maging excited ka, mategi ka, no? I'm saying is don't be afraid, because yun nga, everybody dies. It's just that yung iba hindi ready. Yun ang masaklap. Hindi ready kasi ang dami mo pang gustong gawin, ganyan. Well, sabi ko, mag-concentrate ka doon sa mga kaya mo. Okay, doon sa hindi mo kaya, you have to learn to accept it, na hindi mo na kayang gawin yung mga ganon. Okay guys, so hopefully may na-share ako sa inyo ngayong Sunday morning. So all the way from Beaumont, Texas, uwi na kami mamaya sa Cypress, Texas. Cypress, Texas is 2.5 hours away. Natulog lang kami dito sa pamangkin ko kasi umattend kami ng Christmas party ng mga Pilipino kagabi. Okay, so gusto ko talaga ipunto is ang inner peace. Dapat mabuhay ka na meron kang inner peace, no? Dahil may mga bagay na hindi natin makokontrol. Hello, good morning. Hey, Luna, stop it. Yan, may mga bagay hindi ka makokontrol. And worrying, hey, stop it. Palagi ko sinasabi to, maski sa miss ko, no? Worrying doesn't do anything, no? Hindi makakatulong yung pag-worry, no? So, that's it guys. Salamat sa panonood. Thanks for watching. Pakita ko yung apartment complex nila BJ. Luna, sit down. Yun yung German Shepherd nyo.